Ang aga mo naman dumating. Excited ka na rin siguro sa anniversary natin, no? Inagaan ko talaga ang pagpunta. Ayan. Tapos na ako mag-ayos ng mesa. Niluto ko nga pala lahat ng mga paborito mong pagkain. Maganda ba ang pagkakaayos ko? Okay lang. Maganda naman. Sana hindi ka na naghanda. Teka, kukunin ko lang yung regalo ko sa'yo Sana magustuhan mo. Kung saan-saan ko pa hinahanap yun. Hindi ka na sana nag-abala pa. Hindi to abala. Ikaw, anong regalo mo sa akin? Ha? Wala kang dala maski kahit bulaklak? Hindi talaga ako bumili ng kahit anong regalo. Alam ko na. Siguro dadalhin mo ko sa mall tapos ako ang papipiliin mo. Wala akong plano na ganon. Alma, kailangan natin mag-usap. Bakit mula nung dumating ka masyado ka namang seryoso? May sakit ka ba o may problema sa inyo? May problema nga. Pero tungkol sa atin. Roland, hindi kita maintindihan. Wala naman akong alam na problema natin Ito nga naghahanda pa ako para sa anniversary natin. Maiintindihan ko kung pagkatapos nito, magagalit ka sa akin. Hindi ko na rin kasi kaya. Ayoko nang lukuhin ka. Pwede bang diretsuhin mo na ako? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Gusto ko nang tapusin ang relasyon natin. Hindi na ako masaya. Ano? Nakikipaghiwalay ka na? Roland, nagbibiro ka lang, di ba? Hindi totoo yan. Patawarin mo ko. Hindi ko gustong masaktan ka. Anong hindi? Sinaktan mo na nga ako ngayon, Sabihin mo, may iba ka na ba? Wala akong iba. Tumingin ka sa akin habang sinasabi mong wala kang ibang babae. Sinabi na ngang wala. Hindi na talaga ako masaya sa relasyon natin. Sinungaling! Hindi ako naniniwala sa'yo! Alam ko na meron ka ng ibang nagugustuhan! Kailan mo ba ako niloloko, Kailan pa? Nasabi ko na ang mga gusto kong sabihin. Ganun na lang ba kadali sa'yo na sayangin ang ilang taon nating pinagsamahan? Kailangan ko na umalis. Sana makahanap ka ng lalaking tunay na magmamahal sa'yo. Roland! Huwag mo akong iwan! Nakikiusap ako sa'yo! Maawa ka sa akin! Iwan mo ko! Mas lalo ka lang masasaktan kung itutuloy pa natin ang relasyon natin. Roland! Roland! Bumalik ka! Alam ko na meron ka ng iba. Sinusumpa ko. Hindi ka magiging masaya habang ako nagdurusa! Lahat naman nakakaranas ng kabiguan, lalo na sa pag-ibig. Kailangan laging matatag para harapin ito. Hindi lang naman sa taong naging bahagi ng buhay natin iikot ang mundo natin. Hindi tama na ubusin sa paghihigante ang lakas natin. Nasa huli, tayo pa rin ang talo. Mapagpalang araw, Miss Gwen. Ganon din sa mga kapwa ko masusugid na tagapakinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Celine. 40 ang edad. Taga Cebu talaga ang pamilya namin pero dito na kami sa Batangas naninirahan ng pamilya ko. Ang ibabahagi ko pong kwento hindi ko mismo karanasan, kundi ng nakababata kong kapatid. Dahil dalawa lang kaming magkapatid, malapit kami sa isa't isa. At ako mismo ang saksi sa kababalaghan na nangyari sa buhay niya noon. Sana po mapili ninyo ang aking sulat. Pero bago nating ituloy ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. I-like po ang video at mag-comment po sa ibaba. Malaking tulong po ang inyong suporta para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng kwentong kapupulutan ng aral. Panoorin niyo po ito hanggang dulo. At ngayon, ituloy natin ang kwento. Okay ka lang? Ha? Sinong tinitingnan mo? Para kasing may nakita ako nakakilala. Nasaan? Tara, lapitan natin. Wala na siya eh. Tsaka hindi rin ako sigurado kung
Siya nga ba talaga yon? Ang tagal na rin kasi mula nung huli ko siyang makita. Sino ba yung nakita mo? Si Alma. Alma? Iisa lang naman ang kilala kong Alma, yung ex ng kapatid mo. Siya ba yung nakita mo? Oo. Nakita ka rin ba niya? Oo. Nagkatitigan nga kami. Bago siya naglakad palayo. Kung siya yun, hindi maaaring hindi ka niya lalapitan. Baka nga hindi siya. Kamukha lang. O paano, meron ka pa bang bibilhin? Wala na. Pwede naman tayong bumalik sa susunod kung meron pang nakalimutan. Ay, kanina nga pala, nagrereklamo yung dalawa na gutom na. Mag-take out na lang tayo ng pagkain at sa bahay na kainin. Nasaan na nga pala sila? Iniwan ko na sila sa sasakyan. Sabi ko, babalikan lang kita. Baka natabunan ka na ng mga paninde. Yun pala, natulala ka lang. Tara na nga. Oh, ikaw na magdala nitong iba kong pinamili. Sige. Habang nasa biyahe na kami pa uwi, iniisip ko pa rin ang babaeng nakita ko sa pamilihan. Malaki talaga ang pagkakahawig nito kay Alma. Magkaiba nga lang sila manamit. May pagkamanang kasi ang dating nobya ng kapatid ko. Ang babaeng nakita ko naman sexy manamit. At maiksi ang buhok nito na may kulay. Iniisip mo pa rin ba yung nakita mong babae? Oo. Malaki kasi talaga ang pagkakahawig nila pero magkaiba sila ng pananamit. Nasaan na kaya si Alma, no? Pagkatapos nilang maghiwalay ng kapatid mo, wala na tayong naging balita sa kanya. Siyempre, lumayo na yon para makalimot. Teka, ano nga ba yung dahilan nila kung bakit sila naghiwalay ng kapatid mo? Si Roland ang may kasalanan. May ibang babae siya noon habang sila pa ni Alma. Ay, sabi na nga ba eh. Kapatid mong may kasalanan kaya todo iwas siya nun kapag tinatanong ko. Naaawa rin naman ako noon kay Alma. Pero mahirap naman kasing makialam. Oo nga. Tsaka matanda na yung kapatid mo para magdesisyon sa buhay niya. Tingin ko nga dahil sa ginawa niyang pang-iiwan kay Alma, kinakarma na sila. 3 taon na silang kasal nila Lane. Pero hanggang ngayon, wala pa rin silang anak. Pareho naman silang nagpa-check up at wala naman silang diferensya. Baka hindi pa lang ito ang tamang panahon para magkaanak sila. 30 na silang dalawa. Dapat may anak na sila. Oo nga, para hindi na hinihiram ng kapatid mo ang anak natin. Halata kasi na sabik na rin magkaanak si Bayaw eh. Hindi ko rin namang maiwasan na maawa. Kaya hinahayaan ko na lang isama si Sammy. Naging tahimik na ang biyahe namin hanggang sa makarating kami sa bahay. Nawala na rin sa isip ko ang tungkol sa babaeng nakita ko. Naging abala na rin ako sa pag-aayos ng mga pinamili namin. Kahit kasi may kasambahay kami, mas gusto ko pa rin mag-asikaso sa bahay lalo na sa mga personal na kailangan ng pamilya ko. Nang sumunod na linggo, pinuntahan namin ng kapatid ko at ang asawa niya. Nalaman kasi namin na may sakit ang hipag ko. Nadatnan nga namin nakaratay siya sa higaan at labis na nanghihina. Nagpresinta ako na babantayan ko na lang muna siya habang nag-uusap ang mga asawa namin. Kailan pa may sakit sila, Lane? May 1 linggo na. Nagpa-check na ba kayo sa doktor? Oo. Trangkaso lang naman daw ang sakit niya. Puso daw kasi. Ang laki ng pinayat niya ngayon ah. Paano kasi? Ayaw kumain. Ganyan talaga ang asawa ko kapag may sakit. Gusto, tulog lang ng tulog. Ay, siya nga pala. Mukhang di pa rin kayo nakakabuo ah. Wawalan na nga kami ng pag-asa eh. Ayaw naman namin mag-ampon. Mahirap din kasi yung hindi nyo kadugo yung bata. Nga eh. Tsaka wala naman kaming balak na mag-ampon talaga kahit meron nagsasabi sa amin. Ay, Bayaw. Meron sana akong tatanong sa'yo. Ano yun? Meron ka pa bang balita kay Alma? Sa dati kong nobya? Oh, Wala na akong balita sa kanya mula nang maghiwalay kami. Bakit mo naman naitanong? nung namimili kasi kami, nakita siya ng ate mo. Pero hindi siya sigurado dahil ang layo daw sa klase ng pananamit ng Alma na kakilala niya. Kamukha lang siguro niya. Ang huling balita ko nga sa kanya, umuwi na ng probinsya nila eh. Siguro nga, kamukha lang talaga.
Minsan, naiisip ko pa rin siya. Hindi dahil namimiss ko siya o mahal ko pa siya. Binabagabag ka ba na konsensya mo dahil sa ginawa mong pag-iwan sa kanya noon? Siguro may kinuwento sa'yo si Ate Celine, no? Meron nga. Si Lalaine ba ang dahilan kung bakit mo siya iniwan? Oo. Mas minahal ko kasi si Lalaine sa maiksing panahon. Nangyayari talaga yan na bigla na lang nawawala ang pagmamahal natin sa isang tao. Hindi ko lang maiwasan na makaramdam ng awa kay Alma eh. Matagal na rin naman yun nangyari. Sigurado na may iba na rin siya o kaya may sarili ng pamilya. Baka nga marami na siyang anak eh. Kumpara sa amin na hindi makabuo. Hindi mo ba naiisip na baka karma na yan sa inyo? Hindi ako naniniwala sa ganyan. Nagkataon lang to. Oo nga pala. Hindi ka mahilig maniwala sa mga ganyan o mga kababalaghan. Hindi talaga. Kalukuhan lang yan. Bata pa naman kayo pareho ni Lalaine. Malay mo, bago matapos ang taon na to, biyayaan na kayo ng anak. Masaya naman kahit wala kaming anak eh. Yun nga lang, ramdam namin na merong kulang sa pagsasama namin. Alam mo, mabuti pa. Uminom na lang tayo para makalimutan mo sandali ang mga iniisip mo. Buti pa nga, matagal na rin hindi nasasayaran ng alak ang mga labi ko eh. Habang nag-uusap kami ni Lalaine, napansin kong naghahabol siya ng paghinga. Sa pagkakaalam ko, walang hika ang hipag ko. Nakita ko rin na namumula ang balat niya na parang mga kagat. Nang makatulog nga siya, tsaka lang ako lumabas ng kwarto nila. Sa labas ng bahay, katatapos lang din mag-inuman ng dalawa. Ang asawa ko na muna ang nag-asikaso sa mga anak namin para makausap ko naman si Roland. Iniwan kong natutulog si Lalaine. Wala na nga siyang ginawa kundi ang matulog eh. Napansin ko na hirap siya sa paghinga. May iba pa ba siyang sakit? Wala ate, trangkaso lang talaga. Napansin ko pa na meron siyang mga kagat sa balat niya. Alam mo, hindi ko napansin yun. Sige nga mamaya titignan ko. Dapat siguro mag-iba na lang kayo ng doktor. Baka mamaya hindi nasusuring mabuti ang asawa mo. Sa palagay mo kaya ate, may ibang sakit si Lalaine? Sana nga wala. Kaya lang, iba kasi ang itsura niya ngayon eh. Sige, kakausapin ko siya na magpatingin kami sa ibang doktor. Nag-aalala rin ako dahil 1 linggo na siyang may sakit eh. Tsaka bakit ang dilim ng kwarto niyo? Ayaw ba niyang buksan ang bintana? Kasi nga, nasisilaw daw siya sa liwanag. Meron akong kilala na magaling na doktor. Doon mo na lang dalhin ang asawa mo. Sige nga ate, alam ko na nag-aalala rin kayo sa kanya. Siyempre naman, pamilya tayo. Siya nga pala. Alam mo bang may nakita ako na kamukha ni Alma? O baka siya talaga yun? Oo, nabanggit nga yan ni Bayo kanina. Ate, imposible na si Alma nakita mo. Sa pagkakaalam ko, umuwi na siya sa probinsya nila. Malay mo naman, baka bumalik na siya. Kung sakali man na bumalik siya, siguradong may asawa na siya at mga anak. Ewan ko ba? Mula nang makita kong babaeng yon, hindi na siya nawala sa utak ko. Huwag na nga natin siyang pag-usapan. Matagal na namang tapos ang tungkol sa amin eh. Nabanggit ko lang naman sa'yo dahil nga sa nakita kong babae. Alam ko naman na ayaw mo na siyang pag-usapan pa. Ayoko na talaga. Sana hindi na mag-cross ang landas namin. Ikaw na nga itong may malaking atraso kay Alma. Parang ikaw pa ang galit. Dahil malayo ang bago naming tinitirhan, kinabukasan na kami umuwi sa amin. Sa planta kasi malapit sa tinitirhan namin nalipat si RJ. Dahil marami pang ang kulang na gamit sa bahay, madalas akong mamili. Tuwing nasa eskwelahan na ang mga bata, tsaka naman ako pumupunta sa pamilihan. Hindi ko akalain na sa pagpunta ko, magkikita kami ulit ni Alma. Alma! Ikaw nga! Hi, Ate Celine! Kumusta na? Ayos lang naman. Kumusta ka na rin? Ikaw nga ang nakita ko nung isang araw. Ayos lang naman ako. Akala ko hindi mo na ako kilala eh.
Namimili ka rin ba? Oo. May hinahanap kasi akong tela. Malapit lang ba ang bahay mo dito? Oo, ate. Pwede ba kitang yayain na magmerienda? Para makapagkwentuhan na rin, kung okay lang sa'yo. Sige, wala naman ako ibang gagawin eh. May malapit na kainan sa kinaroroonan namin. Doon na lang kami pumunta. Nang makapag-order, tsaka ko lang siya ulit inusisa. Ano nga palang pinagkakaabalahan mo? Nagtatrabaho ako sa isang flower shop. Gumagawa ako ng bulaklak ng mga patay. Ganun ba? Wala ka na pala sa dati mong pinapasukan? Akala ko nga, umuwi ka sa probinsya nung maghiwalay kayo ni Roland eh. Umuwi nga ako, pero sandali lang. Kailangan ko kasing alagaan ng inay ko noon. Kumusta na pala ang nanay mo? Matagal na siyang patay, Ha? kaya mag-isa na lang ako sa buhay. Mag-isa? Ibig sabihin wala ka ng sariling pamilya? Wala. Pagkatapos ng nangyari noon, hindi ko na naiisip na magkakaroon pa ako ng sariling pamilya. Alma, pasensya ka na sa nangyari sa inyo ng kapatid ko ah. Kumusta na sila ni Lalaine? Okay naman sila. Kilala mo pala sila, Lane? Oo naman. Ilang beses rin kami nagkaharap noon. Hindi ko alam yan ah. May anak na ba silang mag-asawa? Ha? Wala pa nga eh. Hindi ba? Matagal na silang nagsasama? Kami pa ni Roland, niloloko na nila ako eh. Ha? Hindi pa siguro panahon para magkaroon sila ng anak. Bakit mo naman nasabi na kayo pa ng kapatid ko, niloloko ka na nila? Mismong sila Lane ang nagsabi sa akin. Ha? Alam ko, Alma, na nasaktan ka sa ginawa nila. Pero sana, mapatawad mo na sila. Bakit ko naman gagawin yun? Matagal na naman yun. Dapat, matuto ka na magpatawad. Sila ba pinagsisihan ng ginawa sa akin? Ikaw rin kasi ang mahihirapan kung kikimkimin mo ang galit dyan sa dibdib mo. Sa akin ka ba nagmamalasakit o sa kapatid mo? Baka kasi kinakarma sila ngayon tapos iniisip mo na dahil yun sa akin. Ikaw lang naman ang inaalala ko. Hindi man tayo naging malapit nung kayo pa ni Roland. Hindi ko rin nagustuhan ang ginawa niya sa'yo. Pwede ba wag na lang natin pag-usapan yan? Hindi na rin naman mabuburang ginawa ng kapatid mo at ng babaeng yun. Pasensya ka na. Kailangan ko nang umuwi. Naalala ko may gagawin pa pala ako. Ito nga palang bayad ko sa order ko. Wag na, ako na ang bahala. Tapusin mo muna ang pagkain mo. Sayang kasi eh. O sige, mahirap nga naman. Baka magtampo ang grasya. Bago kami naghiwalay ni Alma, tinanong ko pa sa kanya kung saan siya nakatira. Sinabi naman niya na malapit sa may simbahan. Sa pabahay daw sa likod siya nakatira. Tinanong ko lang naman pero wala akong balak na puntahan siya sa kanila. Nung umuwi si RJ ng araw na yun, ikinuwento ko ang pagkikita namin ni Alma. Hindi nga makapaniwala ang asawa ko na nakausap ko nga to. Hanggang ngayon, galit pa rin si Alma sa kapatid ko. Kahit naman sino magagalit sa ginawa ng kapatid mo eh. Binanggit din niya na ilang beses silang nagkaharap nila Lane. Bakit kaya hindi yun nabanggit ni Roland? Alam kasi ng kapatid mo na pagsasabihan mo siya. Pero sana, hindi niya hinayaan na magharap ang dalawa. Sobrang sakit sa parte ni Alma na makita pang karibal niya eh. Alam mo sa palagay ko, marami pang itinatago si Roland na hindi niya sinasabi sa atin. Kung sakaling meron nga, matagal na namang tapos ang relasyon nila. Wala nang magbabago doon. Alam ko naman yon. Pero gusto ko pa rin malaman. Ikaw talaga? Umiral na naman yung pagiging usisera mo. Kesa naman isipin ko ng isipin, mabuti pang tanungin ko na si Roland. Pupunta naman tayo sa kanila sa isang linggo. Ay, siya nga pala. Kumusta na kaya si Lalaine? Magaling na ba siya? Nung makausap ko si Roland nung tumawag siya, dadalhin daw niya ang asawa niya sa sinasabi kong doktor. Baka magaling na siya ngayon. Sana nga. Dahil gusto ko na rin siyang tanungin tungkol sa sinasabi ni Alma. Kung ako, hindi na ako makikialam. Tingin ko kasi gusto nang ibaon sa limot ni Roland ang nangyari nun eh.
Ito na rin naman ang huling beses na magtatanong ako. Ay nako, sige na nga. Ikaw nang bahala. Alam ko namang gusto mo ring malaman ang totoo. Ay oo naman. Kaya nga lang, ayoko mainis sa atin ng kapatid mo. Eh hindi siya dapat mainis. Dahil mas nakakainis ang ginawa niya noon kay Alma. Sa palagay ko nga, marami pa siyang gustong sabihin sa akin. Pero nagpipigil lang talaga siya. Teka, saan nga pala siya nakatira? Sa isang pabahay daw, malapit sa may simbahan? Sa palagay mo ba, okay ang buhay niya? Ako, pakiramdam ko hindi eh. Lalo na, mag-isa na lang siya sa buhay. Hindi kaya mahal pa rin niya si Roland kaya hindi pa siya nag-aasawa? Pwede. Pero tingin ko naman, wala siyang balak maghabol. Dapat lang, dahil may asawa na yung kapatid mo. Mas malaking kasalanan kung gagawin pa niya yon. Bago ang araw ng pagpunta namin sa kanila, tumawag pa si Roland. Medyo gumaganda na raw ang lagay nila Lane. Pero hindi pa nakakatayo. Dumaan muna kami sa palengke para bumili ng mga kakailanganin namin. Bala kasi namin magluto sa kanila. Tuwang-tuwa naman ang mga anak ko pagdating namin kina Roland. Mas nakakatakbo kasi sila sa bahay ng kapatid ko. Dahil mas di hamak na malaki ang bakuran nila. Mabuti naman pumayag sila Lane na lumabas sa kwarto nyo. Maganda talaga para sa kanya na masikatan ng araw. Pinilit ko nga lang siya eh. Sabi ko kasi, balak natin mag-barbecue dito sa labas. Siya nga pala, anong sabi ng doktor sa inyo nung nagpunta kayo? Wala naman daw siyang makita na sakit ng asawa ko maliban nga sa trangkaso. Yung sa balat naman niya, nawala naman agad. Mabuti naman kung ganon. Nawala ang pag-aalala ko. Roland, meron nga pala akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Nagkita kami ni Alma. Ha? At nagkausap din kami. Ano naman ang napag-usapan nyo? Ano pa ba sa tingin mo? Sa pag-iwalay namin? Hindi pa rin ba siya nakakalimot? May mga babae talaga na hindi basta-basta nakakalimot. Lalo na kung naghiwalay kayo dahil sa pagtataksil. At Sabi niya, may relasyon pa kayong dalawa. Kayo na nila Lane. Sinabi rin niya na nagkaharap sila ng asawa mo. Paano mo hinayaan na magkita sila? Alam mo masasaktan si Alma. hindi totoo na nagkita sila nila Lane. Gumagawa lang ng kwento si Alma. Hinala lang din niya na meron na akong iba. Pero wala akong sinabi sa kanya. Malay mo, nagkita talaga sila, hindi lang sinabi sa'yo ng asawa mo. Hindi maglilihim sa akin sila Lane. Nagsisinungaling lang ang babaeng yun. Kung tutuusin nga, mas matagal kayo ni Alma. At mas kilala mo siya, pero mas pinaniniwalaan mo pa sila Lane. Para saan bang pag-uusap na to, ha? Wala naman akong pakialam kung nagkita kayo ng babaeng yun. Bakit galit ka? Paano kasi inuungkat mo matagal nang tapos? Hindi naman sa ganon. Nagkataon lang na nakita ko si Alma, kaya napag-usapan namin ang nakaraan nyo. Nakikiusap ako ate. Huwag kang magkukwento kay Lane. Baka makasama lang sa kanya. Huwag kang mag-alala. Wala akong sasabihin sa kanya. Noong hapon na kami tumambay sa labas para mag-barbecue at mag-ihaw ng isda. Habang inaayos ko nga ang ihawan, narinig namin na sumigaw ang mga bata. Kasunod nun ang pagpalahaw nila ng iyak. Nasa malapit sila sa gate at nang puntahan ko nga sila, yakap na sila ng ama nila. Anong nangyari? Natakot lang sila sa matandang babae na namamalimos. Nasa na yung matanda? Tinaboy ko na. Huwag kasi kayo maglaro doon. Dito lang kayo sa nakikita ko. Okay naman sila. Nasaan ba kasi si Tere? Dapat nakatutok siya dito sa mga bata kaya nga natin siya isinama. Inutusan ko kasi siya na linisin na yung mga isda. Ipapasok ko lang yung mga bata para doon na lang sila maglaro. Bago sila pumasok, tinanong ko pa ang dalawang bata kung ayos lang sila. Sabay naman tumango ang mga to. Lumapit naman si Roland na nakatayo sa di kalayuan. Yung matandang babae na naman siguro yun. Inireport ko na yun sa barangay. Sino ba kasi ang matandang yon? Walang nakakakilala sa kanya. Mahilig siyang manggulo sa mga bahay. Kami ang madalas niyang guluhin. Hindi naman kaya may sira yun sa ulo? Kaya nga dapat siyang mahuli ng mga taga-barangay
para dalhin kung saan siya nararapat. Ano bang itsura niya? Hindi naman talaga matatakotin ng mga bata eh. Madungi siya eh. At may dala laging sako. Naiirita nga rin ako sa kanya eh. Tuwing nakikita niya ako, lagi niyang sinasabi na nakaguhit na raw ang mangyayari sa akin. Ha? Magdurusa daw ako ng matindi. Baliw nga talaga yung matanda. Oo, Hindi ka naman niya kilala para sabihan ng ganon. oo nga eh. Kahit nga sila Lane, natatakot sa matandang yun. Oh, sige. Babalikan ko na yung ginagawa ko. Pupuntahan ko lang muna sila Lane. Ilalabas ko ulit siya para makita niya ang ginagawa mong pag-iihaw. Nang maayos ang lahat ng kailangan namin, inumpisahan na namin ang pagluluto. Inilabas na rin namin ang ibang niluto kanina. Kahit sila Lane na halatang nanghihina pa rin, tumulong din sa pag-aasikaso. Dapat pala ginagawa natin to tuwing pumupunta dito. Nag-enjoy kasi lahat. Oo nga. Sabihan natin ng mag-asawa. Kanina ko nga lang ulit nakita na tumawa sila Lane. Napansin mo ba? Mm. Lalong bumabagsak ang katawan ni Lane. Ayoko sana itong sabihin pero halata kasi. May palagay din ako na meron siyang malalang sakit. Pero nagpatingin na ulit sila sa doktor. At ang sabi, normal naman daw lahat ng test sa kanya. Nag-aalala lang naman ako na baka may sakit siyang hindi pa natutuklasan ng doktor. Hayaan mo, kakausapin ko si Roland. Nag-aalala rin ako sa kanya. Alam naman natin kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Ako rin naman. Kaya lang, hindi naman kasi pwedeng lagi tayo makialam sa kanila. Kalusugan naman nila Lane ang iniisip natin ah. Wag lang siguro nating pakialaman na nangyari noon. Sige, bago tayo umuwi bukas, kakausapin ko siya. Siguro mas maganda kung silang dalawang makakausap ko. Kinabukasan, kinausap ko nga ang mag-asawa. Plano na pala nilang lumuwas ng Maynila at dun magpatingin. Taga dun ang pamilya nila Lane kaya ilang araw din silang mamamalagi doon. Hiling ko na sana ayos lang talaga ang hipag ko. Kung sakaling may sakit man to, sana maagapan agad para magamot. Nung makauwi kami sa bahay, hindi ko akalain nakakausapin ako ni Tere tungkol sa hipag ko. 2 taon na sa amin ang dalaga at tubong probinsya ito. Sinabi niya mukha raw kinulam ang hipag ko. Hindi naman ako makapaniwala sa sinabi niya. Pinagbawalan ko na lang siya na wag na niyang sasabihin ulit yon. Pero tumatak sa isip ko ang mga sinabi niya. Hindi ko rin muna binanggit kay RJ. Kung sakaling nawala pa rin resulta ang pagpapacheck up ng mag-asawa sa Maynila, tsaka ako na lang sasabihin. Nandito ka rin pala. Alma? Ikaw pala. Umatin ka rin ng misa? Hindi. Gusto ko lang magsindi ng kandila. Para saan ang kandila na yan? Itong akin kasi para sa nanay kong namatay. Ipinagdasal ko ang kagalingan ng hipag ko. Ah, talaga? May sakit ba siya? Hindi kasi gumagaling ang trangkaso niya eh. Mahina siguro ang resistensya niya kaya ang bilis niyang kapitan ng sakit. Oo nga. Kanina ka pa ba dito? Kararating ko lang. Dumadaan talaga ako dito para magsindi ng kandila. Pero bakit kulay na itim na kandila ang sinisindihan mo? May dahilan kung bakit itim yan. Pero hindi ko na kailangan sabihin. Ngayon lang kasi ako nakakita ng itim na kandila. Espesyal ang kandila na ito at hindi mo basta mabibili kung saan. Alma, may pupuntahan ka pa ba? Wala na. Bakit mo na itanong? Iimbitahin sana kita ulit magmerienda. Sige ba? Ako naman ang manlilibre ngayon. Ayoko sana pero yun lang ang kondisyon niya para pumayag ako na sumamang magmerienda. Sa isang maliit na kainan kami pumasok. Dahil busog pa naman ako, kape at pansit lang ang in-order ko. Salamat nga pala, pinagbigyan mo ko. Alam ko naman kasi na marami kang gustong malaman sa akin. Pero kung hindi mo naman gustong sabihin, hindi naman kita pipilitin. Gusto mo bang malaman kung mahal ko pa si Roland? Kaya ba, hindi ka na nag-asawa dahil mahal mo pa ang kapatid ko? Matagal nang naglaho ang pagmamahal ko sa kanya.
Puro galit at sama ng loob ang natira. Alam mo bang siya ang dahilan kung bakit namatay si inay? Anong ibig mong sabihin? Inatake sa puso si inay dahil hindi niya matanggap ang nangyari sa akin. Sana, ipinaliwanag mo sa kanya na hindi lang kayo ang naghihiwalay. Hindi ang paghihiwalay namin ang dahilan ng sama ng loob niya, kundi ang pagdadalang tao ko noon na walang asawa. Ano? Nabuntis ka ng kapatid ko? Alam ba ni Roland? Ilang beses kong tinangkang sabihin pero pinagtataguan na niya ako. Kahit napapahiya na ako noon, lagi ko pa rin siyang pinupuntahan sa trabaho niya at sa tinutuluyan niya hanggang sa lumipat na siya ng bahay. Desperado na ako noon, kaya lakas loob akong lumapit kay Lalaine. Bilang babae, baka maintindihan niya ako pero nagkamali ako. Pinagtabuyan pa niya ako at sinabi na kahit kailan hindi matatanggap ni Roland ng anak namin. Totoo ba yan? Hindi ako nagsisinungaling. Mahirap lang ako pero hindi ako sinungaling. Alma, pasensya ka na. Hindi lang kasi ako makapaniwala eh. Pinuntahan pa ako ni Lalaine sa amin. Akala ko nagbago na ang isip niya. Uutusan lang pala niya ako na ipalaglag ang dinadala ko. Napakasama niya. Sa tingin ko, hindi alam ng kapatid ko ang naging pag-uusap ninyo ng asawa niya. Hindi na mahalaga kung alam niya o hindi. Basta sila ang dahilan kung bakit namatay ang aking ina. Nasaan ang bata? Kasama mo ba siya sa bahay ninyo? Nang lumaki na ang tiyan ko, doon na nakahalata si inay. Ipinagtapat ko sa kanya ang kalagayan ko at ginawa ni Roland. Hindi ko kinaya ang mga sunod-sunod na problemang dumating. Ilang araw lang pagkalibing kay inay. Nakuna naman ako. Diyos ko! Ang hirap bumangon ng mag-isa. Na walang trabaho at walang masasandalan. Pero pinilit kong bumangon ulit. Baon ng mga masasakit na nangyari sa akin. Alma, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo. Hindi ko kailangan ng awa mo o ng kahit na sino. Pero gusto kong makabawi sa ginawa ng kapatid ko at ni Lalaine sa'yo. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Gusto mo akong bayaran, ganun ba? Akala mo yata, mabubura nun ang lahat ng pinagdaanan ko. Alam kong hindi. Pero sana, tanggapin mo ang tulong na ibibigay ko sa'yo. Bakit ang bait mo ngayon? Samantalang noon kapag isinasama ako ni Roland sa mga okasyon sa inyo, hindi mo ko pinapansin. Nararamdaman ko na hindi mo ako gusto para sa kapatid mo. Hindi naman sa ganon. Siyempre kinikilala pa kita noon. Pasensya ka na kung malamig ang pakikitungo ko sa'yo ng mga panahong yon. Maayos naman ang buhay ko ngayon. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ibibigay ko pa rin ang number ko. At kung sakali may kailangan ka, huwag kang mag-aatubili na tumawag sa akin. Lingid sa kaalaman ko, lahat pala ng nangyayari sa buhay ng pamilya ko at sa mag-asawa alam ni Alma. Matagal na niyang sinusubaybayan ng kapatid ko para maisagawa ang matagal na niyang plano na paghihigante. Ikinuwento ko naman kay RJ ang lahat na napag-usapan namin ni Alma. Kahit ito hindi makapaniwala at nakaramdam lalo ng awa sa babae. Akala ko pa naman mabait si Lalaine. Hindi ko akalain na magagawa niya yun. Bigla tuloy akong natabangan na makisama sa kanya. Hindi mo naman siya pwedeng kumprontahin dahil sa kalagayan niya. Ayoko nang bumalik sa bahay nila para makipag-banding. Baka matatagalan din naman sila sa Maynila. Kung hindi sana nakunan si Alma, may pamangkin na sana tayo. Tama nga siguro na sabihin na kinakarma na sila. Hindi ko rin siya masisisi kung hanggang ngayon, matindi pa rin ang galit niya sa kapatid ko. Nagdurusa na ang mag-asawa. Para na rin nakaganti si Alma. Pero hindi alam yun ni Alma. Kaya hanggang ngayon, galit pa rin siya. Baka akala niya, siya lang ang nagdurusa. Hindi mo naman pwedeng sabihin sa kanyang totoong sitwasyon ng mag-asawa. Inalok ko siya ng tulong. At ibinigay ko rin ang number ko. Sabi ko sa kanya, tawagan niya ako kung may kailangan siya. Tinanggap pa niya yung tulong na inaalok mo. Hindi nga eh. Pakiramdam niya kasi, pinabayaran ko siya dahil sa nangyari sa kanya. Ganun nga ang mararamdaman niya.
Pero gusto ko lang makabawi dahil sa ginawa ni Roland sa kanya. Ipapaalam mo ba kay Roland? Hindi ko pa alam. Ganito, hintayin na lang natin na gumaling sila Lane. Tsaka ka magdesisyon kung sasabihin mo sa kanila. Sigurado ako magkakagulo ang mag-asawa. Yun nga lang, posible talaga yun. Lalo na kung talagang hindi alam ni Roland na nabuntis niya si Alma at itinago yun ng asawa niya. Lalo tuloy akong naguluhan kung kakausapin ko silang mag-asawa. Pag-isipan mo rin. Ipapaubaya ko na sa iyo ang bagay na yan. Isang linggo na ang mag-asawa sa Maynila nang tumawag si Roland. Na kung maaari, sa amin muna siya tutuloy. Nagpaiwan daw kasi sila Lane dahil may kailangang pang test na gagawin sa kanya. Mga magulang na lang daw nito mag-aasikaso dito para hindi mapabayaan ng kapatid ko ang negosyo nilang mag-asawa. Mabuti dito ka tumuloy kaysa sa bahay niyo. Malulungkot lang naman ako doon. Kahit paano dito, makakalaro ko pa ang mga pamangking ko. Kumusta na nga pala si Lalaine? Ganun pa rin ang kalagayan niya eh. 2 test pa ang gagawin sa kanya. Mga biyanan ko na munang baalang magbantay sa kanya. Sana naman wala siyang malubhang sakit. Ngayon ko lang ito aaminin sa'yo, Bayaw ha. Iniisip ko nga na baka may malala siyang sakit. Kung totoo man yan, kailangan mo maging handa. Huwag mong ipapakita sa kanya na pinaghihinaan ka ng loob. Hindi na nga kami magkaanak. Tapos may sakit pa siya. Ay, kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, nandito lang kami ng ate mo ha. Hindi ka namin iiwan. Salamat sa inyo. Kayo lang talagang masasandalan ko sa panahon ngayon. Si Ate Celine nga pala. May pinuntahan lang sandali. Pabalik na rin siguro yon. Pwede ba tayong uminom dito sa inyo? Oo naman. Sakto. Meron pa ako natirang alak dyan. Ang bigat kasi ng pinagdadaanan ko ngayon. Maliban ba sa kalagayan nila Lane, meron ka pa bang ibang problema? Nalulugi na kasi ang negosyo namin. Hindi nga namin masabi sa mga biyenan ko eh. Sila kasi ang nagbigay sa amin ng puhunan. Kailan pa humina ang negosyo nyo? May ilang buwan na rin ang nakakalipas. Ewan ko ba. Bigla na lang kami minalas eh. Baka nagkataon lang ang lahat. Sa negosyo, ganyan talaga kasi. Minsan, sugal din talaga. Naalala ko, bigla na lang kaming minalas nung laging pumupunta sa bahay namin yung matandang babae. Sabi nila Lane, baka daw yun ang nagbigay ng kamalasan sa amin. Teka, akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga ganyan? Lalain kasi. Wala nang bukang bibig kundi yun. Baka naman nagkataon lang. Kahit saan naman may mga pulubi na gumagala. Baka iba ang dahilan kung bakit mabigat ang buhay nyo ngayon. Hindi ko na alam ang iisipin ko. Oras na hindi ko maisalba ang negosyo namin. Sigurado, sa kangkungan kami pupulutin ni Lalaine. Ano ka ba? Huwag ka mag-isip ng negatibo. Malalampasan mo rin ang nangyayari sa inyo. Ikaw pa ba? Minom na nga tayo. Sige. Gusto ko rin kasing makatulog ng mahimbing ngayon. Ilang gabi na kasi kung walang maayos na tulog. Habang nasa amin si Roland, gusto ko nang sabihin ng nalalaman ko. Kaya lang tuwing makikita ko siya na malalim ang iniisip, nag-aalangan ako kung itutuloy kong sabihin sa kanya. Nakikita ko lang siyang masaya kapag kasama ang mga anak ko. Isang araw, isinama niya ang bunso ko. Sa park lang daw sila at magbibisikleta. Makalipas ang 2 oras, tumawag ito at sinabing nawawala ang anak ko. Saan mo siya iniwan? Bakit nawala ang anak ko, Roland? Sorry Bakit nawala? Hindi ko gusto nangyari. Hindi yan ang gusto kong marinig. Sabihin mo kung paano nawala ang anak ko. Ipinagkatiwala ko sa'yo si Sammy. Asan ang Nagpili anak naman ko? ako eh. Nagpili naman ako na huwag siyang lalayo. Sinusuktan ko naman siya ng tingin eh. Paikot-ikot lang naman siya dito habang nagbabike. Ang sabihin mo, tulala ka na naman.
Hindi mo talaga binabantayan ang anak ko. Hinahanap ko naman siya agad nung hindi siya nakabalik. Ang bilis ng pangyayari kasi. Hindi kita mapapatawad. Oras na may masamang nangyari sa anak ko. Tandaan mo yan! Sana hindi ko sa'yo pinagkatiwala ang anak ko! Oh, teka. Tama na munang sisihan. Hanapin na natin si Sammy. Mas maganda kung kabisado niya ang boses na tumatawag sa kanya. Sammy! Anak ko! Nasaan ka na? Anak! Nandito na si Mama! Anak, magpakita ka sa amin! Anak! Hindi lang mga pulis ang naghahanap sa anak ko, maging ang mga kakilala namin. Pero tanging bike lang nito ang natagpuan namin na tinabunan ng mga sanga at dahon. Lalo tuloy akong nakaramdam ng takot na sinadyang dukutin ng anak namin. Patawarin niyo ako, ate. Kuya RJ, sorry. May magagawa pa bang paghingi mo ng sorry, ah? Nawala ng anak namin dahil sa'yo. At hindi kita mapapatawad. Kung may dumukot sa anak natin, baka hihingi siya ng pera. Hintayin natin na may tumawag sa atin. Hindi naman tayo mayaman para pag-interesan na dukutin ang anak natin. Baka naman may atraso ka sa ibang tao, Roland. Wala. At pamangkin mo ang napagbalingan nila. Ate, wala akong atraso kahit kanino. Lalo naman kami. Mula pa noon, wala kami nakakasamaan ng loob. Kaya malabo na sa amin may galit ang taong kumuha kay Sammy. Huwag ka naman sana magalit sa akin, oh. Hindi ko naman gusto ang nangyari. Mahal ko din ang pamangkin ko. Kaya kong ibuwis ang buhay ko para sa kanya. Eh bakit nandito ka lang? Imbis na hinahanap mo ang anak namin. O sige, lalabas ako at magdamag ko siyang hahanapin. At huwag kang babalik dito hanggat hindi mo siya na ibabalik sa amin! Oh, tahan na. Ano? Tayong wala na pag-asa na babalik sa atin si Sammy. RJ, ano ba ito nangyayari sa atin? Oh, Diyos ko. Bakit kailangang mangyari ito? Bakit? Lahat ng pwedeng lapitan pupuntahan ko para lang mapabilis ang paghahanap sa anak natin. Natatakot ako sa pwedeng mangyari sa anak natin. Alam mo naman di ba na maraming nawawalang bata? At ayoko magayon sa kanilang anak ko. Ayoko. Anak. Celine, huwag ka mag-isip ng masama. Hindi magagaya sa kanilang anak. Anak. Pareho kaming hindi natulog na mag-asawa. Panay din ang usal ko ng dasal na sana makabalik na sa amin ang anak namin. Hindi pa rin umuwi si Roland ang mga oras na yon. Hanggang sa mag-umaga, hindi ko na pinapasok sa eskwelahan ng anak namin na si Crisel. Sa takot na baka pati siya mawala rin. Mahigpit ko rin binilinan si Tere na bantayan ng anak namin. Umalis din ng maaga si RJ para puntahan ng isang kakilala na pwedeng makatulong sa amin sa paghahanap. Gumayak din ako para balikan ng park kung saan nawala ang anak ko. Bago pa man ako makaalis, may dumating na tao na hindi ko inaasahan. Kasama pa niya ang anak kong si Sammy. Agad kong sinugod ng yakap ang anak ko habang umiiyak. Alma, paano ba kita mapapasalamatan? Hindi mo ko kailangan pasalamatan. Pasensya na kung ngayon ko lang siya naihatid. Hindi ko rin siya kasi matanong ng maayos kagabi dahil iyak ng iyak. Wala yun. Ang mahalaga sa akin, nakabalik na ang anak namin. Para na ako mamamatay kahapon sa sobrang pag-aalala. Naintindihan kita. Muntik na rin ako maging ina. Sayang nga lang, hindi na niya nakita ang ganda ng mundo. Hindi pa man siya nailuluwal, sobrang sakit na. Yun pa kayang malaki na at naaalagaan mo na?
tatanawin kong utang na loob itong ginawa mo. Magbibigay ng pabuya ang asawa ko sa kung sinong makakahanap sa anak ko. At sana, tanggapin mo yun. Wag na. Hindi ko nga alam na nawawala ang batang kinupkup ko eh. Sana, Alma, lahat ng tulong na ibibigay namin sa'yo, huwag mong tanggihan bilang pasasalamat. Hindi ko pa naman kailangan ng tulong. Pero malay mo, kailanganin ko rin sa ibang pagkakataon. Lagi mong tandaan, bukas ang pintuan namin para sa'yo. Ah, sige. Kailangan ko nang umalis. May trabaho pa kasi ako eh. Pagkaalis ni Alma, agad kong tinawagan si RJ. Maya-maya lang dumating na rin siya. Maluha-luha pa niyang niyakap ng mahigpit ang anak namin. Totoo bang si Alma ang nakakita sa anak natin? Oo, umiiyak daw nang nakita niya nakaupo sa tabi ng daan. Salamat sa Diyos. Ligtas ng anak natin. At malaki ang utang na loob natin kay Alma. Oo. Sa kanya ko na lang ibibigay ang reward. Dahil siya naman ang nagbalik kay Sammy sa atin. Inalok ko na rin sa kanya yan, pero tumanggi siya. Bakit kaya? Di ba dati pa naman, inaalok ko na siya ng tulong pero ayaw niya? Siguro dahil sa koneksyon natin kay Roland. Posible na yun nga talaga ang dahilan niya. Kung sakali na lumapit siya sa atin, hindi natin siya tatanggihan, ha? Oo naman. Gusto ko rin na maging malapit sa kanya. Bigyan ng pagkakataon na makilala siya. Inaamin ko noon na malamig ang pakikitungo ko sa kanya. Ay, oo nga pala. Kailangan natin tawagan si Roland para sabihin na nandito na si Sammy. Ikaw na lang ang magsabi. Ayoko pa kasi siyang makausap eh. Anong kwento sa inyo ni Sammy? Tinawag daw siya ng mga bata naglalaro. Niyaya daw siya at sumunod naman siya sa mga yon. Hanggang sa maligaw na siya. Basta na lang din umalis yung mga kalaro niya at iniwan siya. Ibig sabihin, naligaw siya? Ganun na nga. Hindi niya alam kung paano siya babalik sa'yo. Parang imposible. Ilang minuto pa lang kasi siyang nawawala, hinanap ko na. Hindi agad siya makakalayo. Baka naman matagal na siyang nawawala sa paningin mo. Minsan ang lalim ng iniisip mo dahil sa pinagdadaanan mo. Duda kasi ako na si Alma pa ang nakahanap sa kanya eh. Ayoko na mag-isip ng kung ano-ano. Ang mahalaga sa amin, nakabalik na si Sammy. Alam ko, Bayaw, na galit ka sa akin dahil sa nangyari. Sana mapatawad mo ko. Ano ka ba? Kalimutan na lang natin ang nangyari. Pasensya ka na rin kung hindi na namin pagkakatiwala sa iyo ang anak namin. Naiintindihan ko naman ang nararamdaman yung takot pero hindi naman yata tama na ipagkakait niyong pamangkin ko sa akin. Matagal ko na silang sinasama at ngayon lang nangyari to. Ang ate mo ang nagdesisyon sa bagay na yan. Pwede mo naman silang makasama pero hanggang dito lang sa loob ng bahay. Sana bumalik ulit ang tiwala niyo sa akin. Oo naman. Hindi naman nawala ang tiwala ko sa'yo. Kailangan lang natin magdoble ingat lalo na sa panahon ngayon. Sa totoo lang, Bayaw, duda pa rin ako kay Alma. Malaki ang utang na loob namin kay Alma. Dahil sa ginawa niya, nakuha niya ang tiwala ng ate mo. Baka yun talaga ang intensyon niya. Ano naman ang magiging motibo niya? Iniisip mo ba dahil sa'yo? Sinabi niya sa ate mo na wala na siyang nararamdaman para sa'yo. Baka gagamitin niya kayo para gumanti sa akin dahil sa pag-iwan ko sa kanya noon. Ang laki naman ang bilib mo sa sarili. Sa tingin ko naman hindi niya gagawin yon. Ingat pa rin kayo sa babaeng yon. Nakakapagtaka lang kasi na bigla na lang siyang nagpakita pagkatapos ng ilang taon. Huwag mo naman sana pag-isipan ng masama si Alma para lang iligtas sa sarili mong kapabayaan. Aminado naman ako sa naging pagkakamali ko. Hindi ko ito sinasabi para lang isisi sa iba ang kapabayaan ko. Kung ako sa'yo, kung sakali magkita kayo ni Alma, humingi ka ng tawad sa kanya. Napakalaki ng naging kasalanan mo sa kanya. Kayong dalawa ni Lane.
Nagagalit pa rin ako kay Roland dahil sa nangyari. Kaya naman kahit nasa iisang bubong lang kami, iniiwasan ko siya. Baka kasi kung ano lang ang masabi ko sa kanya. Nang makapasok na sa eskwelahan ng mga anak ko, pinuntahan ko naman si Alma sa kanila. Pinagtanong-tanong ko lang kung saan ang bahay niya. Natagpuan ko naman ang bahay niya na nasa pinakadulo ng lugar na yon. Ano ang ginagawa mo dito? Pasensya ka na kung naabala kita. Gusto lang kitang dalawin. May dala nga pala ako para sa'yo. Nag-abala ka pa. Halika, pasok ka. Salamat. Gusto sana kitang imbitahan sa bahay. Gusto ko rin kasing makita ka ulit ni Sammy. Madami kasi akong ginagawa eh. Nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo sana ng pagkakataon na maging magkaibigan tayong dalawa. Kung dahil lang sa ginawa kong pagbabalik sa'yo ng anak mo, hindi mo kailangan tumanaw ng utang na loob sa akin. Kahit sino gagawin din ang ginawa ko. Hindi lang naman yun ang dahilan. Gusto mo ring makabawi dahil sa ginawa ng kapatid mo. Ako na nagsasabi sa'yo, hindi ko siya mapapatawad. Hindi kita pipilitin na patawarin siya. Tama lang na magalit ka sa kanya dahil sa ginawa niya sa'yo. Titignan ko kung makakapunta ako sa inyo. Hihintayin ka namin. Siya nga pala. Ang ganda ng bahay mo. Umuupa lang ako dito. Bala ko rin umuwi sa amin. Nag-iipon lang ako ng panimula sa negosyo. Bata ka pa naman. Baka dun mo na makilalang lalaking magmamahal sa'yo. Naku, wala na si isip ko ang bagay na yan. Kahit hindi mo sabihin. Alam ko na mahal mo pa rin ang kapatid ko. Patutunayan ko sa'yo na wala na akong pagmamahal sa kanya. Kung wala ka nang sasabihin, umalis ka na. Marami pa kasi akong gagawin. Pasensya na kung nagalit ka sa sinabi ko. Sa linggo nga pala, tanghalian yon. Hihintayin ka na lang namin. Sige, aalis na ako. Sa wakas, unti-unti ko na rin maisasakatuparan ang paghihiganti ko. Habang naglalakad ako pa uwi, napansin ko na pinagtitinginan ako ng mga tao. Nakita kasi nila ako na galing sa bahay ni Alma. Siguro dala ng kuryosidad kaya ganun na lang ang titig nila sa akin. Pinagkibit balikat ko na lang yun. Dumating ang araw ng linggo. Naghanda talaga ako para kay Alma. Hindi alam ni Roland na inimbita ko ang dati niyang nobya. Kaya ganun na lang ang gulat nito. Anong ginagawa mo rito? Inimbita ako ng kapatid mo bilang pasasalamat daw sa ginawa ko. Sana tumanggi ka na lang. Makulit siya eh. Pinuntahan pa nga ako sa bahay ko. Ano ba talaga ang motibo mo sa pakikipaglapit sa pamilya ng kapatid ko? Wala akong motibo. Hindi ako naniniwala. Nararamdaman ko na meron kang pinaplano. Bahala ka. Hindi naman kita pinipilit maniwala sa akin. Layuan mo ang kapatid ko at ang pamilya niya. Wala silang kasalanan sa'yo. Sinabi ko bang may kasalanan sila sa akin? Alam ko na balak mo kong gantihan at silang gagamitin mo. Binabalaan kita. Huwag mo silang sasaktan. Ako na nga tong sinaktan at iniwan mo noon. Ako pa talaga ang pinag-iisipan mo ng masama. Ibang klase ka rin talaga, no? Ito na sana ang huling pagpunta mo rito. Huwag ka na magpapakita kahit kailan. Hindi ikaw ang magdedesisyon sa bagay na yan. Kung ako sa'yo, alagaan mo na lang ang asawa mo. Dapat hindi ka umaalis sa tabi niya. Anong alam mo sa kalagayan ng asawa ko? Di ba may malubha siyang sakit? Baka mamaya bilang na pala ang mga araw niya dito sa lupa. Walang malubhang sakit ang asawa ko. Ah, talaga? Maniniwala ka lang siguro kung may masama nang mangyari sa kanya. Tumigil ka nga sa sinasabi mo. Gawin mo na lang ang sinasabi ko sa'yo. Layuan mo ang pamilya namin! Anong nangyayari dito? Ate, kukuhan Hindi kasi... naman pala ako welcome dito. Sana pala, hindi na ako pumunta. Sinabi mo yun sa kanya? Ate, Ako ang nag-imbita sa kanya. Huwag ka sanang bastos sa bisita ko. hindi magandang intensyon ng babaeng yan. Maniwala ka sa akin, ate. Kapakanan nyo lang ang iniisip ko. Ang mabuti pa siguro, bumalik ka na lang sa bahay nyo. O kaya, puntahan mo na ang asawa mo sa Maynila.
Huwag kang manggulo dito sa bahay ko! Kapatid mo ko. Wala akong gusto kundi kabutihan nyo. Huwag ka magtitiwala sa babaeng to. Halika na, Alma. Sa loob na tayo. Huwag mo na lang siyang pansinin. Ate! Ate, sandali lang naman! Maniwala ka sa akin! Bago kami tuluyang makapasok sa loob ng bahay, nilingon ko pa si Roland. Nahuli ko pa ang matalim niyang pagtitig kay Alma. Kumain ka lang ha. Niluto ko lahat yan para sa'yo. Ang dami naman. Parang piyesta. Nag-abala ka pa talaga. Naku, wala yan. Kumpara sa ginawa mo sa anak ko. Sabi ko naman sa'yo, kahit sino gagawin ang ginawa ko. Iba na ang panahon ngayon. Hindi lahat handang tumulong ng walang kapalit. Depende na nga rin talaga sa tao. Sinabi mo pa. Kain ka lang ng kain. Ipagbabalot pa kita para hindi ka na magluto sa inyo. Maraming salamat ha. Ngayon ko lang naranasan ang ituring na espesyal. Nasundan pa ang pagpunta ni Alma sa bahay dahil sa pag-iimbita ko sa kanya. Naging malapit na rin siya sa amin ng mga bata. Kahit nung nakauwi na galing Maynila sila Lane, hindi na namin siya nadadalaw dahil nagkakataon na nasa bahay si Alma. Hindi ko alam pinuntahan pala ni RJ ang mag-asawa. Minsan maaga siyang nakalabas sa trabaho. Bayaw, pasensya ka na kung ako lang pumunta. Yung ate mo kasi, daming ginagawa. Alam ko naman na mas gusto ni ate na kasama si Alma kaysa sa amin ng asawa ko eh. Pagpasensya mo na lang yung kapatid mo. Kahit nga ako, nagtataka na sa pagiging malapit niya kay Alma eh. Kapag nagkakwentuhan nga kaming dalawa, wala na siyang bukang bibig kundi ang dati mong nobya. Sinabi ko na rin pala kay Lalainan tungkol kay Alma. Ayoko kasing maglihim sa kanya eh. Ikaw, ayaw mo maglihim sa kanya pero yung asawa mo, maraming hindi sinasabi sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Ay, dapat ate mo magsabi nito pero palagay ko matatagalan pa bago niya masabi. Ano ba kasi yun? Ay, makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Ipinagtapat ng asawa ko lahat ng mga napag-usapan namin ni Alma. Hindi naman makapaniwala ang kapatid ko. Ilang sandali rin siyang natahimik bago muling bumaling kay RJ. Marami palang dahilan para magalit sa akin si Alma. Hindi lang siya galit sa'yo, kundi pati kay Lalaine. Kung ganun, dapat siguro mas lalo tayong kabahan dahil baka may balak siyang gantihan ako. Kayo ang gagamitin niyang panlaban sa akin. Kung gusto niyang gumanti, dapat sa inyong mag-asawa. Bakit pati kami madadamay? Mahalaga kayo sa akin, lalo na ang mga pamangkin ko. Kung may masamang mangyayari sa kanila, masasaktan talaga ako. Pagkakataon na sana niya yon pero binalik niya si Sammy. Malay naman natin. Siya talaga ang kumuha kay Sammy. Ibinalik niya lang para makuha ang loob ninyo. Teka, hindi ko maintindihan. Sa paano siya makakaganti? Hindi ko pa alam. Balak mo bang sabihin kay Lalaine ang napag-usapan natin? Oo. Gusto ko ring malaman ang panig niya at bakit kailangan niyang gawin ang bagay na yun. Ay, marami nang pinagdaan ng hirap si Alma. Hindi naman siguro kalabisan sa'yo kung magiging mabait ka sa kanya. Paano kung gagawin yun kung masama ang hinala ko sa pagsulpot niya? Ingatan mo sana ang pamilya mo sa kanya. Naging panatag na rin si Alma sa akin. Di gaya no na parang ilag siya. Lagi rin niyang tinatanong kung pupunta si Roland dahil ayaw daw niya kasing magpang-abot sila. Dahil palagay na ang loob ko sa kanya, kinuwento ko sa kanya ang sitwasyon ng kapatid ko at ng asawa nito. Sana, hindi ka nalang iniwan ni Roland doon. Di sana marami na kayong anak. Wala na tayong magagawa. Si Lalaine ang mas pinili niya kesa sa akin. Nanghihinayang lang talaga ako sa paghihiwalay ninyo. Hindi lang siguro kami para sa isa't isa. Hanggang ngayon ba? Galit ka pa rin sa kanya kahit na nagkita na kayo? Oo. Hindi na yun mawawala.
Nagpapasalamat na rin lang ako dahil hindi mo kami dinamay sa galit mo sa kanya. Wala naman kayong kasalanan sa nangyari. Para ka na rin nakaganti sa ginawa nila sa'yo. Maliban na wala silang anak, nagdurusa ngayon sila Lane dahil sa sakit na hindi matukoy ng mga doktor. Biruin mo, lumuwas pa sila ng Maynila pero hindi pa rin malaman kung ano talaga ang totoong karamdaman niya. Siguro nga, pinapahirapan na siya sa ginawa niya. Sana, mahanap mo pa rin sa puso mo ang pagpapatawad. Huwag na nga natin yan pag-usapan. Ang daming pwedeng maging topic eh. Nagtitiri ka pa rin ba ng itim na kandila sa may simbahan? Oo naman. Araw-araw ko yun ginagawa. Nahihiwagaan lang ako kung bakit sa dami ng kulay ng kandila, itim pa talaga ang naisip mo. May dahilan ako kung bakit. Hindi ko na itatanong ang dahilan mo dahil siguradong hindi mo naman sasabihin sa akin. Siya nga pala, kamag-anak mo ba ang kasambahay ninyo? Si Tere? Hindi namin siya kaano-ano. Nirekomenda lang siya nung isang kaibigan ko. Bakit mo naman siya naitanong? Tuwing pumupunta kasi ako dito, lagi siyang nakatingin. Nako, ganun lang talaga siya. Pero mabait yan. Medyo naiilang lang kasi ako sa kanya. Hayaan mo. Pagsasabihan ko na lang siya mamaya. Nang makaalis si Alma, kinausap ko si Tere. Nakita ko pa siyang nakasilip sa may bintana at tinatanaw ang pag-alis ni Alma. Agad ko siyang tinanong at nagulat ako sa sinabi niya. May maitim daw na bumabalot sa aura nito. Dagdag pa niya masama ang kutob niya rito. Bigla tuloy akong napaisip ng malalim. Uy, Celine. Anong iniisip mo dyan? Meron kasing sinabi sa akin si Tere kanina eh. Aba, nagiging madaldal na yata si Tere ngayon ah. Samantalang napakatahimik niya. Ano naman ang sinabi sa'yo? Hindi ko kasi alam kung paniniwalaan ko ba o matatawa na lang ako. Tungkol ba saan ang sinabi niya? Tungkol kay Alma. Sabi niya kasi may bumabalot na maitim na aura dito at hindi magandang pakiramdam niya sa pagkatao niya. Kasi naman si Tere taga-probinsya, di ba? Maraming mga paniniwala sa lugar nila. Wala naman siya sa probinsya nila. Alam ko na malaki ang utang na loob natin kay Alma. Pero hindi pa kasi natin siya lubusang kilala. Dati siyang nobyo ni Roland. Oo nga, pero hindi naman kayo naging malapit noon ah. Si Roland ba may mga kinikwento sa kanya noon? Wala rin gano. Alam mo bang nagkausap kami ng kapatid mo? Oh, Sinabi ko sa kanya lahat ng tungkol kay Alma, pati ang pagbubuntis nito noon. Lalong lumakas ang paniniwala niya na kaya biglang nagpakita si Alma para gumanti sa kanya. masyado lang ba akong nabulag kaya hindi ko na nakita na may mali kay Alma? Posible rin naman kasing mali tayong lahat. Pero kailangan pa rin natin mag-ingat. Kayo lang ang inaalala ko. Walang masama kung magiging mapagmasid tayo kaysa magsisi bandang huli. Ngayon ko lang din naisip, masyado ring napalagay ang loob ko sa kanya. Lagi na siya nandito sa bahay. Matagal na sa atin si Tere. Kilala na natin siya. Hindi masama kung makikinig tayo sa kanya. At meron pa pala akong hindi sinasabi sa'yo na nabanggit din ni Tere noon. Sabi niya, sa palagay daw niya, kinukulam sila Lane. Ha? Kaya siguro hindi matukoy ng mga doktor ang tunay niyang sakit. Posible nga yun. Kung ano-ano na tuloy ang pumapasok sa utak ko ngayon. Ay nako Celine, iwasan mo na si Alma ha. At wag na munang imbitahin dito sa bahay. Tumango na lang ako sa asawa ko. Nung gabing yun, binalikan ko sa isip ko ang mga nangyari na kasama namin si Alma. Napapansin ko na kapag kausap ko siya, hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Para bang takot siyang salubungin ng mga mata ko. Kinabukasan, biglang may ideya na pumasok sa isip ko. Pinuntahan ko ang tinitirhan niya. Matagal na akong kumakatok pero wala pa ring nagbubukas. Isang matandang babaeng lumapit sa akin at niyaya ko sa isang grupo ng mga tao. Sila daw ang mga kapitbahay ni Alma.
Nagbigay sa akin ng kakaibang takot ang mga sumunod na sinabi nila. Hindi ako makapaniwala na yung pala ang tunay na ugali ni Alma. Hindi ko gusto ang pagpunta mo doon Pero salamat na rin at nalaman mo ang pagkatao ng babaeng yun. Lahat sila, binalaan ako tungkol kay Alma. Lahat sila nangingilag dahil sa ugali nito na matinding magalit at mapaghigante, kahit sa maliit na bagay o kasalanan sa kanya. Tama nga talaga si Roland. May planong gumanti si Alma. Tayo pa ang balak niyang gamitin. Anong gagawin natin? Bukas sigurado na pupunta siya dito. Nasanay na siya na tuwing linggo na dito siya sa atin. Ako nang bahalang humarap sa kanya. Kilala pa naman kita na masyadong emosyonal. Baka hindi ka makapagpigil. Mabuti pa nga. Maganda pa naman ang pakita natin sa kanya. Tinuring ko siyang bahagi na ng pamilya natin. Ay nako, wag mo na yung panghinayangan pa. Mabuti na rin na habang maaga pa, natuklasan na natin kung sino siya. Sa palagay ko, meron pa siyang itinatago. Ano naman kaya? Hindi kaya siya ang nasa likod ng pagkakasakit ni Lalaine? Wala naman tayong ebidensya doon pero posible rin. Kausapin natin ang mag-asawa na magpatingin sa albularyo para malaman natin kung ano ba talaga ang sakit ni Lalaine. Kailangan natin silang kumbinsihin dahil hindi sila naniniwala sa ganyan. Wala namang mawawala sa kanila kung susubukan nilang lumapit sa albularyo. O sige, magtatanong ako sa mga kakilala ko kung meron silang kilala na albularyo na nasa malapit lang. Huwag ka na masyadong mag-alala. Hindi ko maiwasan na sisihin ang sarili ko. Kung hindi ko na lang sana kinausap si Alma nun, hindi tayo aabot sa ganito. Ano ka ba? Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Malay mo, sinadya niya talaga na magpakita sa'yo para mapansin mo siya. At posible rin na siya ang nasa likod ng pagkawala ni Sammy para magalit tayo kay Roland. Lahat ng mga tanong natin masasagutin balang araw. Kinabukasan maaga pa lang dumating na si Alma. Hindi siya pinapasok ni Tere ayon na rin sa billing ko na ipinagtaka nito. Lumabas naman ang asawa ko para kausapin siya. Pasensya na kung napaaga ako ngayon. Meron kasi kaming pupuntahan na kamag-anak bago magtanghalian. Saan naman kayo pupunta? Wala naman kasing nabanggit sa akin si Ate Celine. Kasi kagabi lang namin na plano. Pupuntahan namin sina Roland sa kanila. Sabi sa akin ni Ate Celine, tinatamad na siyang pumunta doon. Bakit nagbago yata ang isip niya? Kailangan kasi kami ng bayaw ko . Dalawa na lang sila magkapatid. Sino pa ba magtutulungan? Gusto kong makausap ang asawa mo. Kailangan niyang magpaliwanag. Sa tingin ko, hindi na kailangan magpaliwanag ng asawa ko sa'yo. Usapang pampamilya to. Labas ka na ron. Akala ko ba parte na ako ng pamilya niyo? Bakit yan ang sinasabi mo ngayon? Hindi ka na namin tinuturing na iba pero hindi ibig sabihin na literal na pamilya ka na namin. Sinungaling din pala ang asawa mo. Wala silang pinagkaiba ni Roland. Teka. Wala kang karapatan na sabihin yan sa asawa ko Ang mabuti pa, umalis ka na lang. Huwag ka nang babalik dito. Babalik ako dahil kailangan ko ng paliwanag ng asawa mo. Hindi ka na rin haharapin ng asawa ko. Alam na namin ang tunay mong pagkatao. Anong ibig mo sabihin? Nakausap ng asawa ko mga kapitbahay mo. Ano? Pumunta sa bahay ko ang asawa mo nang hindi man lang ipinapaalam sa akin? Kaya nakikiusap ako. Tigilan mo na kami. Baka nakakalimutan nyo. Malaki ang utang na loob nyo sa akin. Dahil sa akin, kaya nakauwi ang anak nyo. Hindi kami nakakasiguro kung talagang wala kinalaman sa pagkawala ng anak namin. Kung wala, tatanaw pa rin kami ng utang na loob sa'yo. Paano nyo pa magagawa yun kung pinagtatabuyan nyo na ako? Magkano ba kailangan mo? Hindi pera ang kailangan ko. Ang kailangan ko! Anong amoy na yun? Napatakip pa ng ilong si Alma at napaatras ng ilang hakbang. Naging mailap din ang mga mata nito bago mabilis na umalis. Nagtataka naman si RJ na napakamot pa sa ulo nito. Ano ba nangyari doon? Naamoy niya ang pinaglagaan ng pandan ni Tere, kaya siya biglang umalis. Kanina ka pa ba dyan? Oo.
Alam mo, tama talagang sinabi ni Tere na mabisang pantaboy sa mga gaya niya ang halamang pandan. May palagay ako na babalik pa siya dito. Baka sa pagbabalik niya, isasaboy ko na sa kanyang pinaglagaan ng pandan. Ang mabuti pa, gumayak na tayo para maaga tayong makaalis. Nang makagayak na, umalis na rin agad kami. Lingid sa amin, hindi naman talaga umalis si Alma. Nasa malapit lang siya at nagmamasid sa amin. Punong-puno ng galit ang mga mata niya. Sa tindi ng emosyon na nararamdaman niya, itinumba niya ang drum na lagayan ng basura sa tabi. Pag-uwi niya, nagwala na naman siya. Ang alagang aso na nakatali sa gilid ng bahay niya ang binalingan ng galit. Hinataw niya yun ng 2x2 hanggang sa hindi na yung gumagalaw. Awang-awa naman ang mga nakarinig sa iyak ng hayop. Mas matindi pa dito ang gagawin ko sa inyo. Uunahin na kita, Lalaine, para malaman nila na hindi ako ganun kadaling baliwalain. Kinausap naming mag-asawa si Roland. Nung una ayaw niyang maniwala pero nakumbinsi rin namin siya. Pero nung gabi, isang pangyayari ang naganap kay Lalaine. Bigla na lang namanas ang katawan ng babae. Dadaling ko na siya sa ospital. Hindi doktor makakatulong sa asawa mo. Ilan na ba tumingin sa kanya? Lahat sila, iisa ang sinasabi. Hindi nila alam ang sakit ni Lalaine. Hindi ko kaya makitang nahihirapan ng asawa ko. Hintayin na lang natin ang albularyo. Mabuti na lang, albularyo ang tiyahin ni Terena na masukan din kasambahay. Sigurado ba kayong yun ang magpapagaling kay Lalaine? Magtiwala ka lang. Sino kaya ang nagpapakulam kay Lalaine? Hindi ba pumasok sa isip mo na baka si Alma? Oo nga. Walang ibang gagawa nito kundi siya lang. Matindi ang galit niya. Kaya niya nagawa to. Sana ako na lang ang pinahirapan niya. Huwag na ang asawa ko. Pareho kayong may kasalanan sa kanya. Hindi natin alam, baka inuna lang niya si Lalaine. Ilang sandali pa dumating na rin ang albularya na tiyahin ni Tere. Lumabas na muna kami sa kwarto. Pero nagpaiwan naman sa loob si Roland. Gusto daw niyang manatili sa tabi ng asawa. Sana, hindi pa huli ang lahat. Makakaligtas si Lalaine dahil nandito na ang gagamot sa kanya. Sabi kasi ni Tere, hindi daw sa lahat ng oras nagtatagumpay ang isang manggagamot. Minsan, malala na ang ibinigay na karamdaman bago pa matuklasan na kulam na pala ang dahilan. Ilang buwan na nga rin palang may karamdaman si Lalaine, no? Noon pa sinasabi ni Tere na kinukulam si Lalaine. Pero hindi ako naniwala sa kanya. Di sana noon pa siya napatingnan sa albularyo. Naging kainip-inip ang paghihintay namin. Si RJ nakaupo lang sa pang-isahang sofa. Samantalang ako palakad-lakad ako sa harap ng pinto ng kwarto. Naririnig ko ang dasal ng albularya. Pati ang iyak ng hipag ko na tanda ng matinding paghihirap nito. Ilang sandali lang, malakas na sigaw ang narinig namin sa loob. Dali-dali kaming pumasok. Napako na lang kami sa kinatatayuan namin na makita ang nagkalat na dugo sa sahig at dingding. May mga langaw rin sa paligid ng dugo ang katawan ni Lalaine. At sa tabi niya umiiyak si Roland. Ate, wala na si Lalaine. Hindi na niya kinaya. Hindi pa rin kami makaisip ng sasabihin. Tumulo na lang ang luha ko. Sabi ng albularya, matagal nang namamahay sa loob ng katawan ng hipag ko ang mga insekto. Sinabi rin ito kung sino ang may gawa nun. Alam ko na matinding galit ang nararamdaman ng magkapatid sa nangyari. Pero hindi tayo maaaring magpadala sa nararamdaman natin. Ano ang gusto mo? Hayaan na lang natin si Alma? Wala tayong laban sa kanya. Hindi natin alam, baka isa na sa atin ang isunod niya. Alalahanin mo ang mga anak natin. Magagawa niya kayang saktan ng mga anak natin? Walang imposible sa taong maitim ang budhi. Nabubuhay siya dahil sa matinding galit niya. Pagkalibing kay Lalaine, wala nang hinarap ang kapatid ko kundi alak.
Malaki na rin ang ibinagsak ng katawan nito. Kahit anong pakiusap namin, hindi siya nakikinig. Naisip ko na kausapin si Alma na hindi ko papaalam sa asawa ko. Sigurado kasing pipigilan ako nito. Sa trabaho ko na lang siya pinuntahan. Kitang-kita sa mukha nito ang gulat na makita ako doon. Ano ang ginagawa mo dito? Sana, ginawan mo rin ng bulaklak ng patay ang hipag ko. Bakit ko naman siya pag-aaksayahan ng oras? Matagal mo na siyang pinag-aaksaya ng oras mo. Sana, nilubos mo na. Ano? Nakakatulog ka ba ng mahimbing pagkatapos ng ginawa mo sa kanya? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Mabuti pa umalis ka na. Marami akong ginagawa. Alam namin na ikaw nagpakulam sa kanya. Alam ko na malaki ang kasalanan niya sa'yo. Pero sana, hindi naman sa ganun mo siya siningil. Hindi ka ba talaga titigil, ha? Tapos na ba ang paghihiganti mo? O baka meron ka pang isusunod? Inuubos mo talaga ang pasensya ko, ha? Sige, sasagutin ko mga tanong mo. Lahat kayo sisingilin ko. Hindi ako papayag na makita na masaya kayo at ako mag-isa na malungkot at nagdurusa. Wala kaming kasalanan sa'yo, Alma. Bakit pati kami gusto mong idamay? May kasalanan ka rin. Hindi mo man lang pinagsabihan ng kapatid mo nun. Alam mong mali ang ginawa niya, kinonsinti mo pa rin. Maniwala ka sa akin. Kinausap ko siya nun. Pero buo na kasi ang pasa niyang pakasalan sila Lane. Sinungaling! Akala mo ba maniniwala ako sa'yo? Kahit hindi mo sabihin, ayaw mo talaga sa akin noon pa. Dahil ba isa lang akong probinsyana? Hindi kami pinalaki ng mga magulang namin para mangmata sa kapwa. Hindi mo naman kailangan sabihin dahil nararamdaman ko yun. Alma, patawarin mo na sana kami. Kung may nagawa kaming kasalanan sa'yo, handa kaming tumulong ng asawa ko para makapagsimula ka ulit ng panibagong buhay. Kaya kong magsimula ng panibagong buhay. Pero hanggat hindi ako nakakaganti, hindi ko yun magagawa. Hindi kita papayagan na masaktan mo ang pamilya ko. Lahat gagawin ko para mapigilan ka. Wala ka nang magagawa. Hawak ko na ang mga buhay ninyo. Hindi sa lahat ng oras nagtatagumpay ang kasamaan. Naging masama ako dahil na rin sa kapatid mo. Kaya ngayon, siya din ang aani. Tinalikuran na ako ni Alma. Pumasok siya sa isang kwarto at hindi na lumabas. Nang umuwi ako, nag-aalala naman na sinalubong ako ni RJ. Celine, saan ka ba nagpunta? Sabi ni Tere, basta ka na lang daw umalis nang hindi nagpapaalam. Pinuntahan ko si Alma sa trabaho niya. Ano? Di ba sinabihan na kita? Na huwag ka na makikipagkita sa babaeng yun? Bakit sinuhay mo na naman ako? Hindi pa tapos ang paghihiganti niya. Lahat tayo gagantihan niya. RJ, natatakot ako para sa mga anak natin. Anong gagawin natin? Dapat siguro yung kapatid mo makipag-usap sa Alma na yan. Kung kinakailangan, lumuhod siya sa harapan nito para matigil lang babaeng yun sa balak niyang gawin. Siya naman yung may kasalanan kung bakit nangyayari to eh. Gising na kaya siya? Di ko alam. Hindi pa daw lumalabas, sabi ni Tere. Pupuntahan ko siya sa kwarto niya. Mula nang mamatay ang asawa, sa amin na tumira ang kapatid ko. Nakasunod naman si RJ sa akin. Pagpasok namin sa kwarto kung saan ito natutulog, nakahiga pa rin ito. Nagkalat din ng mga basyo ng bote sa sahig. Hinila ko naman ang kumot sa kanya dahilan para magising ito. Storbo naman kayo. Natutulog pa ang tao eh. Roland, wala ka na bang gagawin kundi ang maglasing? Kailan mo aayusin yung sarili mo, ha? Huwag mo na nga akong pakialaman. Hayaan nyo na lang ako. Anong hayaan? Gusto mo bang sumunod sa asawa mo? Mabuti pa nga. Wala na rin kwenta ang buhay ko eh. Kung para sa'yo, wala nang kwenta ang buhay mo. Meron pang halaga ang mga buhay namin. Lalo na ang mga pamangkin mo. Ano na naman bang kadramahan yan, te? Ayan! Para magising ka! Bakit ka ba nananampal? Kung ayaw mo na ako dito sa bahay nyo, aalis na lang ako. Para sabihin ko sa'yo, hindi pa tapos ang paghihiganti ni Alma. At pati kami, gusto niyang gantihan kasama ang mga anak namin!
Ano ka mo? Roland, gumawa ka naman ng paraan. Puntahan mo si Alma. Humingi ka ng tawad. Kahit gawin ko yan, wala namang kasiguraduhan na patatawarin niya ako at titigil na siya sa paghihiganti. Ibig sabihin wala kang gagawin? Maghihintay na lang tayo ng katapusan natin? Titignan ko kung anong magagawa ko. Huwag mo lang tignan. Gawin mo! Oras na may masamang mangyari sa mga anak namin, hindi kita mapapatawad! Huwag mo naman sana akong sisihin. Hindi ko naman ginusto na mangyari sa atin to eh. Alam mo sana, hindi mo na lang iniwan si Alma noon. Pinabayaan mo siya! Pinamukha pa nila Lane sa kanya na mas higit mo siyang mahal. Grabe kasi ang ginawa ninyo sa tao. Kaya kung namatay man siya, karma niya na yon! Sana lang hindi nyo kami dinamay! Pagkatapos kong sabihin ang lahat ng gusto kong sabihin, lumabas na ako ng kwarto. Naiwan naman silang dalawa. Dumiretso na ako sa kwarto ng mga anak ko at mahigpit silang niyakap na ipinagtaka nila. Intindihin mo sana ang nararamdaman namin ng ate mo. Nangingibabaw sa amin ng takot. Pasensya na bayo kung pati kayo nadamay. Hayaan mo, lahat gagawin ko. Salamat sa'yo. Hindi rin ako tumitigil sa paghahanap ng paraan. Aalis na muna ako. Sige, mag-iingat ka. Sana mapatawad ka na ni Alma. Kung hindi ako mapapatawad ni Alma, makikiusap ako sa kanya na ako na lang ang gantihan niya. Huwag na kayo. Sinabi lang sa akin ng asawa ko na pinuntahan ng kapatid ko si Alma. Kinakabahan man, nagdadasal na lang ako na sana maging maayos ang pakikipag-usap nito. Kanino ko utang ang pagpunta mo dito? Nandito ako para humingi ng tawad sa iyo sa lahat ng mga nagawa ko. Akala mo ba, sa pagpunta mo dito at paghingi ng tawad, mabubura na lang ng gano'n ang mga ginawa mo? Alam kong hindi ganun kadali. Ilang beses ako nagmakaawa na makipag-usap ka sa akin pero pinagtaguan mo lang ako. Mag-isa ako nagluksa sa pagkamatay ni inay at pagkatapos pagkawala ng anak natin. Samantalang ako, sa lahat ng oras, laging ako nasa tabi mo noon. Sa isang iglap, basta mo na lang akong iniwan dahil sa babaeng yon. Hindi kita mapapatawad. Tatanggapin ko ang lahat ng parusa mo sa akin. Dooblihin mo pa ang paghihirap ko. Huwag mo lang idamay si ate at ang pamilya niya. Maawa ka. Ganun mo sila kamahal. Sila na lang ang pamilya ko eh. Kasalanan ko naman lahat. Kaya ako na lang ang parusahan mo. Lubayan mo na sila. Kulang pa ang kamatayan para sa'yo. Dapat sa'yo unti-unting mabulok habang humihinga. Sige lang. Maluwag kong tatanggapin kung ano man ang gagawin mo sa akin. Napakaswerte naman ng kapatid mo. Handa kang magsakripisyo. Marami din siyang sinakripisyo para sa akin noon. Gusto ko lang ibalik. Dahil 4 na buhay ang sasagipin mo, mas matindi pa sa naging kamatayan ng asawa mo ang magiging hatol ko. Nung araw na yun, hindi na umuwi si Roland sa bahay. Tinanong ko ang asawa ko. Tumawag nga daw ito at sinabing babalik na daw siya sa bahay nila. Sa tingin mo, naayos na ang problema? Napatawad na kaya siya ni Alma? Ang sabi lang niya, huwag na daw tayong matakot. Ibig sabihin nagkaayos na silang dalawa? Ano kaya ang hiniling ni Alma na kapalit? Hindi na niya sinabi. Ang importante, wala na tayong problema. Kung ganon, bakit kailangan pang umuwi ni Roland sa bahay nila? Namimiss daw niya yung bahay nilang mag-asawa. Gusto rin daw niyang alalahanin ito. Hindi kaya lalo lang siyang magpakalango sa alak sa bahay niya? Nangako siya na hindi na maglalasing. Sana nga. Kahit masakit ang mga binitawan kong salita sa kanya, nag-aalala pa rin ako. Sana wala siyang sama ng loob sa akin. Sinisiguro ko sa'yo na wala. Mahal na mahal niya kayo ng mga anak natin. Kapag walang pasok ang mga bata, puntahan natin siya sa kanila. Siguro sa ibang pagkakataon na lang.
Gusto daw muna niyang mapag-isa. Nagluluksa pa nga pala siya. Tapos, dinagdagan ko pa. Wala yun sa kanya. Malaking respeto niya sa'yo. Alam niyang pinapagalitan mo siya. Bilang ate. Napansin ko na parang naiiyak ang asawa ko. Nang magtatanong pa sana ako, saka naman niya sinabi na may kailangan lang siyang gawin. 1 linggo na ang nakakalipas. Wala namang kakaibang pangyayari sa pamilya ko. Unti-unti napapanatag na ako. Hindi ko lang maiwasan na mag-alala pa rin kay Roland. Ilang beses ko na rin siyang tinawagan pero hindi niya sinasagot. Puntahan natin si Roland. Gusto ko lang makita ang kalagayan niya. Ilang beses ko na kasing tinatawagan pero ayaw sumagot. Tsaka na lang, baka may ginagawa yung tao eh. Ano naman ang gagawin niya? Wala naman siyang pagkakaabalahan dahil wala na silang negosyo. Hintayin na lang natin na tumawag siya o kaya pumunta dito. Hindi na ako makakapaghintay. Gagayak na kami ng mga bata para makapunta na tayo sa kanya. Ay, teka lang. Nagbilin kasi siya na huwag tayong pupunta doon. Meron ka bang itinatago sa akin, ha? Nagkakausap ba kayo ng kapatid ko? Nako, siguradong magagalit sa akin si Bayaw. Sabihin mo na. May nangyari ba kay Roland? Malala na ang lagay niya. Mula nang umalis siya sa bahay, nagdurusa na siya. Anong ibig mong sabihin? Nakipagkasundo siya kay Alma na siya lahat ang sasalo ng parusang ibibigay nito. Sinakripisyo ng kapatid mo ang sarili niya para hindi na tayo idamay ni Alma sa paghihiganti niya. Isa sa kondisyon ng babaeng yun ang lumayo siya sa atin para hindi tayo madamay sa paghihirap niya. Gaya niya nun. Ang kapatid ko. Kailangan natin siya puntahan, RJ. Kaya lang. Wala akong pakialam sa kasunduan nila ng babaeng yun. Nakikiusap ako sa'yo. Puntahan natin ang kapatid ko. Sige. Puntahan natin siya ngayon. Habang nasa biyahe, walang tigil sa pagtulo ang mga luha ko. Pakiramdam ko rin ang bagal ng takbo ng sasakyan namin. Lumipas ang nakakainip na sandali. Dumating na kami sa bahay ng kapatid ko. Sa bakuran, matataas na ang mga damo at makapal na rin ang mga tuyong dahon sa lupa. Pagpasok sa bahay, sinalubong naman kami ng amoy kulob at alikabok. Dumiretso na ako sa kwarto nila mag-asawa. Kasunod ko naman si RJ. Pagpasok namin sa kwarto, nasa higaan si Roland. Napapaligiran ng langaw at may masangsang na amoy na galing dito. Paglapit namin, bumulaga sa amin ang kalagayan niya. Buong katawan niya puno ng sugat na kinakain na ng mga uod. Kita na rin ang mga buto pero buhay pa siya. Ate, Roland. Bayaw. Kapatid ko, Roland. Pasensya ka na, Bayaw. Hindi ko napigilan ang ate mo. Alam ko na lahat. Sana sinabi mo sa akin. Alam mo kahit anong mangyari, dadamayan kita. Ito kasi ang gusto ni Alma. Pinagbigyan ko lang siya. Siguro naman, bayad na ako sa mga kasalanan ko sa kanya. Malingang iniwan mo siya noon. Pero mas kasalanan ng ginagawa niyang ito sa'yo. Masaya na rin ako na makita kayo bago ako mawala. Yun na lang ba talaga ang tanging solusyon? Para hindi ka na mahirapan? Wala nang iba. Bayaw, pwede mo bang kunin sa drawer ang kahon? Sigurado ka na ba talaga? Oo. Kayo na lang ang bahalang magsabi sa mga pamangking ko tungkol sa biglaan kong pagkawala. Pakisabi na rin na
Mahal ko sila. Ang bigat ng mga hakbang ng asawa ko habang papunta sa drawer na sinasabi ng kapatid ko. Kinuha nito ang isang kahon doon. Nanlaki ang mga mata ko nang ilabas ni RJ ang laman nun. Baril? Roland, anong binabalak mo? Hindi ko na kaya. Hayaan niyo na lang ako sa balak ko. Pero Roland, Doon na rin ako papunta. Gusto ko lang madaliin ang paghihirap. Patawarin niyo ako. Kahit ako nasa kalagayan mo, ganun din ang gagawin ko. Roland, eto yung baril. Salamat. Naiintindihan mo ko. Celine, halika na. Iwan na natin siya. Roland, patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko sa'yo. Patawad kung wala ako nagawa para tulungan ka. Wag. Ate, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Hangad ko ang patuloy na masayang pagsasama. Paalam. Ayoko pa sanang lumabas pero hinila na ako palabas ni RJ. Ilang sandali pa lang nga na naisasara ang pinto nang makarinig kami ng putok ng barel. Mahigpit na lang ako napayakap kay RJ. Kahit ilang taon na ang nakakalipas, sariwa pa rin sa aking alaala ang lahat na nangyari. Mahirap kalaban ng kulam, pero hanggat may pananalig, walang makakatalo sa kabutihan. Ang nangyari sa mag-asawa nagturo sa akin para mas lalong manampalataya at lumapit sa Panginoon. Dahil walang ibang magliligtas sa atin kundi siya lang. Sa kasalukuyan nakatira na kami sa ibang lugar na malayo, kung saan nangyari ang pangbabarang sa kapatid at hipag ko. Habang sinusulat ko pala ito, tumutulo ang luha ko dahil naiisip ko ang nangyari sa kapatid ko. Sana may natutunan kayong aral sa kwento ko at nabigyan ko kayo ng inspirasyon. Maraming salamat sa pagkakataon na mapakinggan ang aking kwento sa inyong channel. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout ka na Melissa Santos, Luisa Ramos, Maricon Mondragon, Edgar Rivera, Joan Buxit at kay Desiree Ramos. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo. Hi kay Iya Farnaes from Sibalom, Antique. Shoutout sa Cagayan Valley Pharmacy from Santa Rita, Giginto, Bulacan. Hello kay Meldy from Malaysia. Hi kay Irene Yapana from Longos, Kalayaan, Laguna. Hello kay Tinay San Pedro. Hi kay Nora Nator from Malaysia. At hello kay Carmarie. Maraming salamat po mga solid abangers. Kung nagustuhan po ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like at pag-comment. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe sa channel ni Ingkong, Ikalawang Yugto, at kay Kuya Louie Horror Stories, na special guest po natin ngayon. Hanggang sa susunod, God bless! Kain ka lang ng kain. Ipagbabalot pa kita para hindi ka na ipagbabalot. Bakit mo naman nasabi na kayo pa ng kapatid ko eh? Niloloko ka na nila. Nakakabulit. Albularyang tiyahin ni Darren na namasukan din kasi mabuti na lang albularya. Hindi kami nakakasiguro kung wala kang kinalaman sa pagkawala ng anak na wala. Nag-aalala rin na kalsakal na. Pwede ba nag-worry?
Shit. Ganyan. Natuklasan na natin kung